Kung meron talagang tao guys na maituturing na kalaban ng bayan, si utol kong hudlom yon, si Robin Padilla. Biruin nyo ba naman, binagsak niya malala dito si Pangulong PBBM at sinabi ba naman niya na yung tunay na magdadala ng totoong pagbabago ay si Vice President Sara Duterte. Ang layo pa ng eleksyon sa presidente. Ang aga mo naman ng kampanya, Robin. Well, kung sa bagay guys, kung matatandaan nyo, dinala ho ni PBBM itong si Robin Padilla sa kanyang mga campaign rally. Sinama niya ito sa mga upuan pa nga lang, di ba, lagi siyang guest. Kinampanya siya ng unity team, kahit sabihin na lang natin na hindi siya kasama sa senatorial slate, pero kasama siya dito sa mga rally-rally. Tapos at the end of the day, nung nanalo itong si Robin Padilla, ang pinasalamatan niya si Chris Aquino. Kaya wala nang bago eh. O, tingnan nyo, balimbing malala. Kung ako sa'yo, Robin Padilla, habang maaga pa, mag-resign ka. Nakaka-distract ka lang dyan sa Senado. Total, medyo wala ka din namang alam. Magkusa ka na lang, mag-resign ka na lang. Bukod sa ginawa mong palpak na statement doon sa West Philippine Sea, gumawa ka na naman ng palpak na statement dito. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo, Robin Padilla? Na pinagtatawanan ka na lang nila? Tapos ngayon, gumagawa ka pa ng way para mag-away-away ang mga loyalista at itong mga makaduterte. Well, alam nyo naman talaga na may hidwaan na nangyayari sa ngayon. Dahil ito nga si Vice President Sara Duterte, di ba? Hindi nagsasalita ukol dito sa West Philippine Sea. Play safe, tahimik sa issue. Tapos ngayon, gumagawa ka pa ng eksena, Robin Padilla, para pagbuklurin talaga malala itong mga norte. At 'di ba, mga tigre ng norte at agila. Nakakaloka tong si utol kong hudlom. Kung ako sa'yo, mag-resign ka na. Pinapalabas niya kasi guys na si PBBM yung nagdadala ng masamang ehemplo sa bansang Pilipinas. At kung gusto daw natin ma-achieve ang tunay na pagbabago, iboto natin si Sara Duterte. Ang layo pa ng eleksyon. O, basahin natin. Senator Robin Padilla is all in. Talaga lang ha. For Vice President and Education Secretary Sara Duterte. Talaga lang ha. Vice President Sara Duterte, kung ito yung magi-endorso sa'yo, malalaglag ka din. Promise. Kung ito nga si utol kong hudlom, may pagkatililing sa foreign policy niya, tapos ito yung i-endorso, magi-endorso sa iyo? Kaloka. Bagsak, malala. Kaloka. So, Robin expressed confidence that the Vice President is the real deal when it comes to bring genuine change to the country. Pwede mo namang purihin yung isa nang walang pagda-down dito sa kabila eh. Kasi pag sinabi mo naman na siya yung magdadala ng tunay na pagbabago, ang ibig sabihin yan, yung ating presidente ngayon, walang ginawang mabuti. Hindi nakakabuti sa ating bayan. Yun yung gustong ipahiwatig ni Senator Robin Padilla eh. Pwede mo naman sabihin na si Vice President Sara Duterte ay isa sa mga taong magdadala sa tunay na pagbabago. Diba? Mas okay pa yun eh, yung binitawang statement na isa sa mga taong magdadala sa tunay na pagbabago. Pero yung sasabihin mo na siya ang tunay na magdadala ng pagbabago, diba? Iba yung ibig sabihin nun. Nakakaloka to. Mas pinapaboran mo si VP Sara eh. Na dapat sana maging balanse ka muna sa ngayon. Tsaka malayo pa yung kampanya, yung 2028 election. Ang aga mo naman mga kampanya, Robin. Kaloka tong si ano na to? Oh, Robin expressed confidence that Vice President Sara Duterte deals with can bring in genuine change to the country. Now, demolition job by opposition force could smear the Vice President reputation and derail the bagong Pilipinas agenda according to Padilla. So, si Vice President Inday Duterte ang bagong muka ng politika at tunay na magdadala ng pagbabago. Ikaw, Robin, ikaw yung makalumang muka ng politika na walang alam. Na may tililing. Saltik ba? Wala sa katinuan. Ikaw yun eh, yung makalumang politika. Na basta lang mayroon masabi, okay na. Diba? Tunay na simbolo
ng bagong lipunan, bagong Pilipinas. He said in a Facebook post. Talaga ba? Tunay na simbolo ng pagbabago? Tapos sa 11 days lang, naubos yung 125 million confidential funds? Tapos sa budget hearing, nag-walk out? Ay, bagong Pilipinas yan. Tinatanong lang siya kung para saan gagastusin yung budget hearing na yan. Yung hinihinging ano man lang sa kanya, di ba? Statement. Kaya nga siya kinundida ni Risa Ontiveros, di ba? Tapos, ang pinasagot niya, si Gibo Teodoro. Sino ba yun yung pinasagot niya? Mayroon siyang iba't ibang taong pinasagot na dapat siya yung sumasagot eh. Di ba? Budget hearing yun, natural, sasagutin mo yung mga katanungan sa'yo. Kaso bakit ibang taong sumagot sa'yo? May representative ka na dapat ikaw kasi ikaw yung OVP. Siya yung OVP. Aboy Robin, wala ka bang kaalam-alam? Kaloka ng, kung sa bagay, foreign policy nga, palpak yung statement niya, di ba? Kaya nga no wonder si Vice President Sara Duterte hindi nagsasalita sa foreign policy. Kahit sabihin natin na nire-respeto niya ang desisyon ng Pangulo, alam ko naman sa mukha ni VP Inday na dismayado siya eh sa foreign policy ng ating Pangulo kasi nga pro-China siya eh. Blood is thicker than water. Tandaan mo yan, utol kong hudlong. Ano yung nangyari during panahon ni Duterte? May news blackout. Na yung floating barriers na yan, matagal na pala yan, nung 2019 pa, pandemic pa. Diba? Pandemic pa pala yan. Tapos hindi sinasaway ni Duterte. Kaya yung China naghahabol sa atin ngayon. Kaya sila nag-react. Robin, tapos sinasabi ni Duterte na dapat walang magbabalita. Ito pakita ko sa'yo, utol kong hudlong. Yan Duterte tells cabinet no one talk about West Philippine Sea row except two spokes. Inutusan niya yung kanyang appointee, kanyang kabinete na huwag magsalita ukol dito sa West Philippine Sea. Pinoprotektahan niya itong mga Chinese laban sa ating mga tunay na Pilipino. Ruby naman. Kung sa bagay, magkakamukha nga talaga kayo. At saka isa pa sa nakakapagtaka dito papuri-puri ka dito kay PBBM, tapos iba naman pala yung sinusuportahan mo. Robin, umalis ka na lang dyan sa Senado. Nakakapag-cause ka ng distraction Kaloka tong ano na to. So sabi pa dito, Padilla also belittled the perceived alliance of the leftists and certain opposition personalities, allegedly trying to discredit the Vice President. Filipinos are no longer fooled by dirty politics. Halata naman po, obviously po sa obvious pa sa obviously, pero wag nang mangamba. Mas matalino ang mga Pilipino ngayon dahil pasong-pasok sila, sawang-sawa na sila sa maruming politika. So Padilla was reacting to former presidential spokesperson Harry Roque concerned that opposition forces were ganging up on Duterte to ruin her chances in the next presidential election. Kasi itong si Duterte, Sara Duterte, may balak na itong tumakbo as a president. Atat na nga di ba? Kaya nga nag-perform sila ng, alam nyo yung kay GMA, di ba? Yung ginagawa nila na pabagsakin si Pangulong PBBM. Naglilibot-libot na nga sila sa Senado, di ba? Yun nga lang, nabisto ni Martin Romualdez, di ba? Yung ginagawa nilang coalition na pabagsakin si Pangulong PBBM. Nagawa nga, di ba, yung speechment plot nila na plano na aksyonan agad. So may balak talaga, di ba? So, in a recent interview on Politiscope, said left-leaning group and traditional opposition were united by a common goal to discredit the Vice President. The abogado mentioned the attacks hurled at the Vice President over confidential funds allocated to her office. Ito naman kasing confidential fund na to, hanggat wala silang nilalabas na statement dyan kung saan naubos, kung saan saan nila ginamit, talagang hindi sila titigilan ng bayan kasi pagwawalang hiya yun walang respeto, di ba? Saan mo ginamit yung 125 million na yun? Di ba? For what reason? Maglabas kayo ng ng allocation. I mean, di ba, ng talaan nyo kung saan nyo ginastos yan kasi baka mamaya confidential pa naman, 'di ba? Baka mamaya binulso na, 'di ba? Hindi natin alam.
Diba? So, kailangan yung maglabas dyan ng ng magpapatunay na ito yung yung, kaya dito naubos yung 125M, dito naubos yun. Kasi nakakapagtaka 11 days. 125 million confidential funds. Boy, kaloko. Diba? So, anyway, yun lamang ho, guys. At it's me again, si Mimalisyon nyo at nagbabalagad para sa ating panibagong video.